You are now watching KG Channel. Hello and welcome back. Ito na po ang mga maiinit na balita. Catherine Bernardo rumampa sa Bench Fashion Week noong March 11, 2024 bilang endorser ng Bench simula pa noong 2011. Kasama niya ang mga kilalang artista na rumampa at endorser din ng Bench Clothing, isa na dito sina David Licauco, Francine Diaz, Ruru Madrid, Bianca Umali at marami pang iba. Hindi binigo ni Catherine Bernardo ang kanyang mga fans na ilang linggo na nilang inaabangan na rumampa. Hindi naman binigo ni Catherine ang kanyang tagahanga dahil bigay todo naman ito sa fashion show niya, binigay ang best at deserve na makita ng kanyang mga fans. Ang kanyang magandang performance sa bench runway ay kinagiliwan at pinalakpakan ng mga manonood, sulit naman ang mga fans na naghintay sa kanyang pagrampa sa bench fashion show. Lahat ng mga taong nakakita sa kanyang performance ay natuwa at very proud paglabas niya sa runway. Siya ang apple of the eye sa bench fashion show. Masaya naman ang mga bagong modelo na nakasama nila si Catherine Bernardo ngayong taon dahil ilang taon din siyang hindi nakadalo at ang huli ay noong kasama pa niya ang kanyang dating kasintahan na si Daniel Padilla. Marami din ang nag-usisa ngayon kung bakit hindi nagpakita si Daniel Padilla sa Bench Fashion Week at 3 araw naman daw itong ginanap. Tila hindi daw nagparamdam si Daniel. Tila itsipwera na nga ba si Daniel sa mga event or talagang umiiwas siya sa mga media para hindi siya balikan ng mga nakaraan at baka matanong sa mga nagawa niya sa kanyang dating kasintahan ng 11 years. Sabi naman ng mga netizens na kung dadalo daw si Daniel, malamang na hindi daw pupunta si Catherine. Pero kilala naman natin si Catherine, kahit na fresh pa nga ang breakup nila, noon ni Daniel ay tiniis niyang makita at makasama si Daniel, kahit na ayaw niya itong makita dahil sa mga ginawa nito sa kanya. Dahil professional si Catherine, nakisama pa rin siya hanggang sa matapos lahat ng mga trabaho na involve si Daniel Padilla at hinintay niya na matapos ang kanilang kontrata. Kaya kahit na dumalo si Daniel sa mga event na pareho silang involved, dadalo si Catherine dahil hindi naman ganun ang kanyang pagkatao at alam niya ang pagiging professional sa trabaho. Marami ang natuwa sa mga ipinapakita ni Catherine Bernardo ngayon, lalo na sa mga pagbabago sa kanyang personal at professional growth dahil ini-embrace ni Catherine ang mga pagbabagong ito sa buhay niya. At wala siyang takot na harapin lahat ito, kahit na kaliwat kanan, ang kanyang mga basher, hindi siya nagpapaapekto dahil alam niyang tama ang kanyang tinatahak ngayon at mas maraming opportunities ang dumadating para sa kanyang career. Kaliwat kanan din ang mga ganap ni Catherine katulad ng paggawa ng mga TV commercials niya sa iba't ibang kumpanyang kanyang iniendorso. Tulad ng TLC, KFC, Great Taste White, Gatorade, at marami pang iba. Maraming mga artist din ang nagpahayag na gusto siyang makatrabaho, hindi lang sa ABS-CBN, kundi pati na rin ang mga artist ng GMA. Kaya inaasahan na ng marami na sunod-sunod ang mga gagawin niyang proyekto pagdating sa telebisyon o paggawa ng pelikula. Pero syempre, ang pinakaaabangan ng lahat ay ang pagbabalik tambalan nila ni Alden dahil lagi naman nagbibigay ng interest si Alden pagdating sa isang proyekto at gusto niyang makatrabaho ulit si Catherine Bernardo. Inaasahan naman na matuloy ang mga proyektong niluluto nila Alden at Catherine sa madaling panahon dahil sabik na ang kanilang fans sa comeback project ng dalawa. Samantala, marami naman ang nagkomento sa larawan ni David Licauco at Catherine Bernardo dahil sinasabing bakit nga hindi magtambal ang dalawa. Pwede din naman sila magkatambal sa isang pelikula dahil wala naman na ang network war at nagiging open naman ang mundo ng showbiz lalo na ang pakikipag-collaboration ng iba't ibang network. Kagaya ng mga Hollywood star, nagkakatrabaho sila sa iba't ibang lahi at nagkakaroon ng mga movies na iba't ibang production ang may gawa. Kaya maganda rin daw ito sa business industry ng Pilipinas kung ang mga artist ng iba't ibang network at makagawa ng mga gandang pelikula o proyekto. Ang importante naman ang quality ng pelikula para maging pinto. Narin ito ng mas marami pang project sa ibang network, kagaya ni Alden Richards at Catherine Bernardo na naging top-grossing film ang kanilang pelikula dahil sanibpuwersa ang magkabilang network at sanibpuwersa din ang mga supporters ng dalawa. Kaya naman successful ang naging resulta ng pelikula dahil may pagkakaisa ang mga Pilipino.
Ganon din ang naging movie ni Marian at Ding Dong na Rewind na nangunguna na ngayon sa top-grossing Filipino film na gawa din ng Star Cinema kahit taga-kabilang network si Dong. At yan, dyan makikita na kapag nagkakaisa ang lahat at nagtutulungan, maganda ang outcome ng pinaghirapan. Samahan pa ng mga magagaling na artist ng Pilipina, mas magandang quality talaga, magandang pambato globally. Kaya kung si Catherine Bernardo at David Licauco wala din masama para makita ang potential at makita kung click nga ang dalawa, ngunit syempre, hindi natin maitatanggi ang paghihintay at sinisigaw din ng mga fans ni Catherine at Alden dahil inaabangan talaga ang comeback ng dalawa, lalo na very vocal si Alden Richards na gusto makatrabaho ulit si Catherine Bernardo at hindi niya sinasara ang pinto niya para kay Catherine para sa mga future projects nila. Ang tanong ng mga fans, kailan na nga ba ang part 2 ng Hello Love Goodbye Direct?